So, umpisahan na po natin itong patungkol kay PBBM na pagsang-ayon niya dito sa pangalawang impeachment ni Sara Duterte. Mga kababayan, ulitin ko po ha, bago ko ipaparinig at ipapakita sa inyo ang naturang video, ay ito po'y hindi fake news. No? So, kaya pala kabado, mga kababayan, kaya pala tudungal-ngal ngayon itong mga Duterte at hindi na mapakali, naghahanap na kung ano-ano. At ito nga, yung kanyang mga kaalyado ay magkakaroon nga daw ng one-time, big-time rally sa pangunguna ni Chavit. Kasi mga kababayan, no? Diba? Kent, may nag-recruit sa akin sa TikTok, pwede daw ako bayaran, siraan lang daw si PBBM. Naku, Kablasanon TV, iwasan mo yan kasi kapag ikaw ipadampot, naku, tutulungan ka ba dyan? So ito po mga kababayan, ipaparinig ko po sa inyo na sumasang-ayon na po si PBBM, mga kababayan, na ma-impeach or ituloy ang pangalawang impeachment ni Sara. Sumasang-ayon na siya. Ipapakita ko sa inyo at ipaparinig ko sa inyo kung ano po ang naturang ito po nako, Diyos ko mga kababayan, mag-iiyakan talaga. Ito po, pakinggan ninyo. Kung dati tutol sa pagpapag-impeach kay Vice President Sara, Ito mga kababayan. Kung dati tutol sa pagpapag-impeach kay Vice President Sara Duterte, tila na iba na ngayon ang tono ni Pangulong Bongbong Marcos batay sa kanyang pakayag na ibinahagi ng Malacanang. Sinagot din ng palasyo ang isiniwalat ng isang mambabatas na may nagpaplanong ipa-impeach ang Pangulo. Nakatutok si Ivan Ayan na. Mayrina. Nag-iba na ang tulo. Sa kasagsagan noon ng usaping impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, inihayag ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya sang-ayon dito. This does not make any difference to even one single Filipino life. Yes. So why waste time on this? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. Hindi rin natuloy ang impeachment trial ng PC matapos pigilin ng Korte Suprema dahil labag daw sa saligang batas ang ginawang proseso ng Kamara. Pero ngayong patapos ang one-year bar rule sa Pebrero at maaari na uli maghaya ng panibagong impeachment complaint, iba na ang tono ng Pangulo, batay sa kwento ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ang tanging tugon lamang niya sa akin ay kung ano po ang pagtrato sa pag-iimbestiga sa flood control projects, mga anomalyang flood control projects. Ganon din po ang gawing pagtrato sa paggagawa or sa pag-iimbestiga patungkol dito sa impeachment complete laban kay VP Sara. Ibig sabihin, managot ang dapat managot. Pero hindi lang ang PC ang posibleng maharap sa impeachment. Nako, Ay, mga sige, kababayan. House, Narinig ninyo? Nako po, patay ka dito. Sabi ko sa iyo, Sara. Pagpatuloy nyo yung pambababoy ninyo sa Pangulo. Ipagpatuloy ninyo yung mga plano ninyo. Kasi alam nyo, sa totoo lang, mabait si Marcos. Pero unti-unti nang lumalabas at tumutubo yung pangil. Bakit? Ganito kasi mga kababayan. Alam natin si PBBM na hindi talaga pumapatol yan sa kung ano-ano mang mga issue. 'Di ba? Yung mga buwelta, tirada, banat nila. Ayaw ni PBBM yan. Pero ngayon mga kababayan, siguro nakikinig na si PBBM na baka siguro mas nakakabuti siguro na i-impeach na lang natin ito kasi ito yung gulo eh. Ito yung anay sa ating bansa. Ito yung sisira at kukutkot sa mga napagawa natin at umpisa ng pagpapaganda ng ating bansa. Ito yung mga sagabal eh. Ito yung mga naninira. Naku po, mga kababayan. Kaya ngayon double time sila mga kababayan. Double time sila. Katulad na lang dito. Kaya instead, kasi alam kasi nila mga kababayan na si PBBM ay sumasang-ayon na dito sa impeachment na pangalawa ni Sara. Double time sila ngayon. Gagawa din sila ng impeachment laban kay PBBM. Patungkol dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Ibig sabihin, managot ang dapat managot. Pero hindi lang ang PC ang posibleng maharap sa impeachment. Ayon kasi kay House Senior Minority Leader Edgar Erice, may nagkakasala ng reklamong impeachment laban kay Pangulong Marcos na i-endorse umano nang hindi bababa sa dalawang kongresista ang hindi niya pinangalanan. The usual suspects. Wala na pala mga kababayan, walang kwenta yung sinabi na hindi lang daw ang BC ang mahaharap sa impeachment,
Pati din daw si PBBM. Hindi daw bababa sa 2 ang mag-i-endorso ng impeachment. Putang ina. Yung impeachment nga ni Sara, ilang tao ang nag-endorso nun, hindi tumalab. Yan pa kayang 2 lang. Diyos ko. Alam niyo, kung magpa-file kayo ng impeachment kay PBBM tapos 2 kayo, baka magulat tayo si Kiko Barsaga ito. Si Kiko Barsaga, sino pang kasama ni Kiko dito? Mga kababayan, number 1 na si Kiko dito. 2 daw, baka anak ni Marcoleta. Di ba? Ma'am Maria P. Hello po. Naku, mga kababayan, wala, hindi kaabang-abang itong ina-announce ni Edgar Irese na hindi lang daw ang vice presidente ang mai-impeach, pati daw ang presidente. Parang hindi naman Congressman Irese, parang hindi naman excited, hindi ka excite. Oo, yung balita mo kasi alam ko kadalasan sa mga ginagawa ng mga DDS puro palpak eh. Di ba? Pero eto na nga, good news ito mga kababayan para sa atin na naghahanap ng hustisya at nananawagan ng kalinisan at mapakulong itong mga korap. Si PBBM sumasang-ayon na. Sumasang-ayon na mga kababayan si PBBM at kung ano ang proseso sa flood control, anomalya sa flood control, ay ganun din daw ang proseso sa impeachment ni Sara. So, managot ang dapat managot. Nako po, mga kababayan. Bukod dyan mga kababayan. Isa yan si Chapit. Hindi naman congressman si Chapit eh. Ito pa mga kababayan, bukod dyan, pakinggan ninyo. Ano ba yung impeachment ni Sara? Pakinggan ninyo ito ha. Ito yun mga kababayan. Tignan natin. The citizen complainants from civil society organizations decide to file another impeachment complaint, we are more than ready. Patay. Hindi nawawala ang motibasyon sa accountability o pagpapanagot sa mga umaabuso sa kapangyarihan. Yan ang paninindigan ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sandania nang tanungin kung may momentum pa ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Gate pa ng kongresista, more than ready siyang mag-endorso ng reklamong impeachment laban sa Vice Presidente sakaling magdesisyon na ang civil society organizations na maghain ng panibagong reklamo. Si Representative Sendanya ang unang nag-endorso ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo noong December 2024. Sa ngayon ay hinihintay natin yung mga civil society groups at people's organization naging complainants doon sa dating final impeachment for them to make the decision. Sa dulo, mas lalong nakita natin yung refusal ng Vice President to cooperate doon sa investigasyon. Kaya the truth is still out there. Kailangan pa rin natin ng mekanismo para kuhanin, hugutin yung katotohanan sa pang-aabuso sa kapangyarihan ng Vice Presidente. Patay. Samantala, kinundi na rin nito ang pag-uugnay ni Senator Amy Marcos sa 2026 budget sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Naniniwala ang senadora na posibleng gamitin ang umano'y pork barrel funds sa pambansang pondo ngayong taon para isulong ang panibagong impeachment case laban kay VP Sara. So minsan nga dahil dito sa mga sinasabing ito ng senador, napapaisip tayo, siya ba ay senador o president ng Sara Duterte Fans Club? Ano yung kanyang trabaho? Legislator ba o defender-in-chief? Ang Kaya usapin nga, sa impeachment, diba? pang-aabuso sa kapangyarihan. Huwag natin siyang itali doon sa usapin noong budget at pork barrel. Diba mga kababayan, ito na naman si Amy. Nag-ala Madam Auring na naman. Kaya minsan itong mga kongresista na patanong, ano ba to si Amy? President ng Sara Fans Club? O di kaya abogado ni Sara? O tagapagsalita ni Sara? Diba? O minsan nanghuhula. Minsan may sinasabing ganito, hindi naman nangyayari. Minsan may sinasabing ganyan, wala namang katotohanan, puro kwento lang. Kaya ito si Amy minsan wala na kasing problema sa kanyang baba kasi umiksi na napaputol na yung buto dito sa panga, napadugtong na Tapos siguro kakapa-botox lang kaya medyo walang problema, 'di ba? Ngayon kung ano-ano naman pinagsasabi, resulta yata to ng purmaling ini-inject sa mukha niya kaya nagkakaganyan siya, no? Mga kababayan, resulta na yan kung ano-ano mga chemical ini-inject Diba? Kung ano-ano ang naiisip, kung ano-ano ang napasok sa isipan, kung anong kwento. At ito si Amy, parang maganda itong kuning scriptwriter sa Encantadia. Diba? Para madagdagan naman yung action ng Encantadia, no? Kasi biruin mo, dito pa nga lang sa politics, magugulat ka, 2027 daw, ikukulong si Sara. Diba? Talaga makukulong yan kasi bakit? May impeach Diba? Alam mo, sa totoo lang, ito si Lacson, no?
Ito si Aimee, minsan hindi mo maintindihan kung ano ba talaga ang nakain ito, hindi mo maintindihan kung ano ba ang nangyari sa kanya, no? Kung ano-ano na lang iniisip. Sabi niya, ito na naman, may mga ayuda na naman, baka pangbayad na naman ito sa impeachment ni Sara. Alam mo, sa totoo lang, Aimee, no? Kung itong mga nagpa-file ng impeachment kay Sara ay nababayaran, bakit hindi mo subukang kasuhan? 'Di ba? Kasi alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, kaya alam mo, sa totoo lang, ito Aimee, kaya minsan pinagtatawanan na lang kayo ng tao. Kita ninyo, actually mga kababayan, ito meron akong kwento sa inyo. Kami kasi sa probinsya, meron akong kaibigan. Alam niyo, yung sobra niyang mahilig siya mang-prank, mahilig siyang mag-joke. Nung nakaraan, kumain kami, no? Actually, kasi probinsya, galing ko probinsya, tapos bumalik dito sa bahay. Medyo mga 2 hours mula dito. Kumain kami. Ngayon, nagulat kami habang nagtitipon-tipon, nakain kami, tahimik na ang lahat. Bigla siyang sumigaw, Aray, di ako magkahinga, tumawag kayo ng doktor. Hindi ngayon, yung mga barkada, yung magulang, natataranta. Diba? Natataranta. Ngayon, pagdating na, andyan na yung ambulansya, biglang sabi, it's a prank. Di ngayon, yung driver ng ambulansya at saka yung medics, nagalit. Kaya sa totoo lang, mga kababayan, sabi nung medics, no, nung sumundo na sana para dalhin siya sa ospital kaya hindi daw siya makahinga. Sabi nung medic, sa sunod sir, pag mag-gara-gara ka sir, ibig sabihin ng gara-gara yung mang-aasar ba? Oo, magpa-prank-prank sir. Ayusin mo sir kasi hindi lang ikaw sir ang pwede naming puntahang emergency sir, marami pero mas inuna ka namin. Kasi nga ang sabi emergency. Sa sunod sir, pag maganyan-ganyan ka sir, hindi ka na paniwalaan sir, mamamatay ka. Paano kung magkatotoo sir? Na hindi ka nakahinga, bumara yung hangin sa puso, ganyan. Tapos wala nang maniniwala sa'yo, mamamatay ka. Kasi pagtatawanan ka ngayon. Sabing ganyan. Kaya itong si Aimee, at saka yung itong mga DDS, no? Sa sunod, kapag magsalita kayo ng mga ganyan, make sure na nagkatotoo. Kasi nakita mo, tingnan mo si Aimee, pumunta doon sa rally ng INC or sa Iglesia ni Cristo. Ayun, nagsasalita siya doon, bata pa kami ni Bongbong. Nagdadroga siya. Sila dalawa ni Lisa. Anong nangyari sa mga taong nanonood? Natatawa. Bakit? Hindi na naniniwala. Pinagtatawanan sila kasi puro sila kwento. Walang ebidensya, walang kwenta. Kaya nga sa sunod, no, iwas-iwasan yung gagawa-gawa ng kwento. Tapos sasabihin, makulong si ganito, makulong si ganyan, na ganito si ganon, na ganito si ganyan. Tapos walang nangyayari, hindi kayo paniniwalaan ng tao. Diba? Ang paniwalaan ninyo, yung nasa balita, kasi nga, hindi ibabalita yan kung walang source. Kasi una, katulad niyan, pag nanood kayo ng balita sa GMA, TV5, ABS-CBN, no, paniwalaan ninyo yan. Bakit? Kasi hindi po yan, basta-basta mga kababayan, ibubulgar or ititelevize nila kung walang mga sources yan. Ulitin ko sa inyo, bago ibalita ng journalist yan or ng anchor, may editor yan, may researcher yan. So 1, 2, 3 researcher, kailangan magtugma ang kanilang investigasyon. Kasi kung hindi magtugma yan, hindi nila basta-bastang bitawan yan. Kasi bakit? Pwede silang makasuhan at matanggalan ng prangkesa, mawalan sila ng negosyo o trabaho. Diba? Pero katulad ni Aimee, tignan mo, meron na namang ayuda para panggastos sa impeachment ni Sara. Kung meron palang ganun, ba't hindi ka magpa-imbestiga at hindi mo pagkakasuhan? Diba? Kaya minsan wala nang naniniwala Diba, mga kababayan? Kaya minsan wala nang naniniwala sa mga kwento ni Aimee. Kasi bakit? Diyos ko, sino ba namang maniniwala? Yung baba nga, hindi mapaiksi-iksi. Diba? So, bukod dyan,